Welcome back to another video. So sa video na to pag-uusapan natin yung static equilibrium. So ngayon, explain ko muna yung definition ng static equilibrium, then later on magsosolve tayo ng mga worded problems na related dito. So first, kung makikita nyo dito sa dalawang picture na to, sa first picture makikita nyo yung isang unbalanced seesaw. Kasi yung first load, yung mass A, mas malaki siya at mas mabigat kumpara dun sa mass B. So makikita nyo bumaba yung nasa mass A, hindi sila nag-balance. And then sa pangalawang picture makikita nyo balance na. So makikita nyo same yung force na ine-exert ng A and B pababa. So makikita nyo na yung weight force nila dito and dito obviously pantay kasi makikita nyo na same yung distance nila mula dito sa center ng seesaw. So since ganyan na makikita nyo na meron na silang yung dalawang bagay na to ay nasa static equilibrium, pantay, equilibrium equal. So ano ba yung mga conditions para ma-meet lagi itong situation na to na pupunta sa static equilibrium yung dalawang bagay? So first condition natin is yung net force. So yung net force dapat mag-equal sa 0 both in x and y directions. O katulad nito, makikita nyo equal sila. Pareho, net force nila mag-equal sa 0. Yung A and B, ito yung first weight force natin, equivalent yan sa mass times sa G natin o yung acceleration due to gravity. And then same din dito, weight force, pareho yan. And then at the same time, meron din tayong weight force mula sa mismong seesaw dahil dun sa bigat niya dito sa gitna. Dahil dun syempre ano yan, nasa center of gravity niya yung gitna. So dyan din yun, may ine-exert din yung bigat nung lever arm o yung parang pahaba dun sa seesaw. So yan, makikita nyo tatlong weight force na pababa sa y direction, pababa. So negative yung tatlong forces na yan. So ngayon, makikita nyo kung ganyan yung mangyayari, hindi mag-equal sa 0 yung net force natin sa y direction. So ibig sabihin, yung gitna, tong bagay na to, tong trapezoid and tong parang circle na to, yung sa gitna ng seesaw, nag-exert yan ng normal force pataas para pantayan yung mga forces na pababa nung mass A, mass B, saka yung weight force nung mismong seesaw. So ito yung normal force na kumukontra dun sa tatlong forces na yon. So kung gagawa natin to ng equation, kung equal natin yung net force sa 0 sa y direction, magiging ganito siya. So yung normal force natin positive kasi pataas, tapos yung tatlo nating weight force, gawin natin tong weight force 1, weight force 2, and then ito weight force 3. So since pababa yung tatlo na yan, magiging negative yung mga yan. So normal force minus weight force 1 minus weight force 2 minus weight force 3, equivalent yan sa 0. Yan, laging ganyan kasi automatic na 0 yung net force sa y direction. Kung makikita nyo dito, kasi pantay, meron silang static equilibrium, nasa condition sila ng static equilibrium, so automatic na 0 ang net force. So pangalawang condition na dapat ma-meet, ito yung sa y. So nagkataon lang pala dito, bago tayo mag-proceed dun sa net torque, paalala ko lang dito, yung net force, yung mga forces, nag-a-act lang sila downward saka upward, kaya in y direction lang. Pero kung sakaling may force sa x direction, kailangan din natin i-consider yon para sa static equilibrium. Pero dito sa example, wala. So ngayon proceed tayo sa net torque. So ano ba yung torque? So sabi dito sa definition of torque, torque is a measure of the force that can cause an object to rotate about an axis. Kung makikita nyo, dito sa first picture, yung A, bumaba. Makikita nyo tong seesaw, nag-rotate siya papunta dito. Anti-clockwise. So ito yung tinatawag na torque kasi nag-rotate. So ito yung sasabihin nating torque 1, and then tong isa, torque 2, yung sa mass B. So obviously makikita nyo, greater ang torque dito sa mass A o yung torque 1 natin kaysa dito sa torque 2. Kasi mas nag-rotate siya Nag-rotate siya papunta dito sa left. Itong anti-clockwise na torque. So meron tayo ditong positive torque. And then yung torque natin sa clockwise direction, ito yung negative torque natin. Ayan. So since makikita nyo, mas mataas yung
torque 1 natin kumpara dun sa torque 2. Kasi makikita nyo, nag-rotate siya papunta dito sa left. Since nag-rotate yan papunta sa left, ang net force nito, hindi siya equal sa 0. Unlike dito sa A and B, ito, meron din tong torque dito, torque sub 1, o torque 1. And then, meron din ditong torque 2. Ayan. Pero nakikita nyo, walang nag-rotate sa left o walang nag-rotate sa right. Naging stable, naging pantay lang sila kasi ibig sabihin yan, yung torque nila balanse. Ito torque 1, ito yung positive niyan kasi anti-clockwise direction, and then yung torque 2, yan yung negative natin. Kasi papunta sa clockwise direction. So since nakikita nyo na very stable, walang movement na nangyari, hindi nag-rotate sa right or left direction, nagpantay lang, stable, ibig sabihin ang net torque nito is 0 since static equilibrium sila. So, ito yung mga conditions na dapat natin tandaan. Una, net force is equal to 0. Katulad nito, inalam muna natin yung mga forces na nag-a-act dito sa seesaw and equate natin sila sa 0 kung nasa static equilibrium sila. And then, pangalawa is tong mga torque nila. So, nakita natin na walang nag-rotate sa left, walang nag-rotate sa right. Ibig sabihin, ang net torque nila is equal to 0, meaning na situation ng dalawang objects na to ay nasa static equilibrium. Proceed na tayo dito sa first worded problem. Pero bago doon, gusto ko lang tandaan natin na yung formula for torque is force times R times sin theta. Yung R is yung lever arm o yung distance ng object mula dun sa pivot point. So, makikita nyo dito ang pivot point natin. Pwede natin iset yung pivot point dito sa dulo ng ladder. Ayan, binilog ko. And then, since dyan yung sinet nating pivot point, kung ano natin yung distance mula nung painter hanggang dun sa pivot point, yun yung magiging lever arm. Ayan. So, nag-iiba-iba yan depende dun sa positioning ng object. So, proceed tayo dun sa first worded problem. So, sabi dito, a ladder 7.5 meters long is leaning against a smooth frictionless wall at a point 7 meters above the ground. The ladder weighs 200 Newton and an 800 Newton painter stands to 2/3 of the way up the ladder. What frictional force must act on the bottom of the ladder to prevent it from slipping for the painter to be safe? So, ilagay lang natin yung mga given. So, sabi yung ladder is 7.5 meters long. So, yung kabuuan ng ladder, wala dyan, ay 7.5 meters long. 7.5 meters. Ayan. And then sabi is 7 meters above the ground. So, yung distance niya dito, 7 meters. Tapos ano pa ba? Sabi the ladder weighs 200 Newton. So, hindi na sinabi yung mass. Diniretso dun sa weight force. So, yung mg dito, ayan, makikita nyo yung mg dito nakaposition dun sa gitna ng ladder kasi yung center of mass or yung center of gravity nasa gitna mismo ng ladder. So, syempre, dyan mag-exert yung force. So, yung dyan daw yung 200 newtons. So, yan. At least din na natin kailangan solve yung mg. Given na yung mg, 200 newtons. And then, maliban sa weight force ng ladder, binigay na rin yung weight force ng painter, which is 800 newtons. Ayan. Sulat na natin dito. Oops. 800 newtons. Ayan. And then, ang sinabing distance nung painter mula dun sa ladder is 2/3. So, kung mamaya, kailangan nating alamin yung lever arm for computing the torque nung pinoproduce nung painter, kailangan nating i-divide or i-times by 2/3 yung 7.5 meters o yung kabuoang length nung ladder. Kasi yun lang yung distance niya mula dun sa pivot point. So, ngayon, start tayo. Ang tanong is, what frictional force must act on the bottom of the ladder to prevent it from slipping for the painter to be safe? So ngayon, kailangan nating i-identify muna nasan ba yung frictional force. So makikita nyo dito, meron tayong mga forces na nakalagay na dito, naka-illustrate. Una, yung normal force na exerted by the wall, papunta sa ganitong direction, diretso lang. Ayan, force exerted by the wall. And then, meron tayong force exerted by the ground. Siyempre, pinipigilan niya yung para hindi mahulog o mag-slide yung mismong stairs o yung mismong ladder. So, ngayon, ang kailangan nating alamin is yung nasan ba yung
frictional force nag-a-act. So kung mapapansin natin, ang ladder kapag nag-slide yan, papunta yan sa left direction, papunta dito. So yung frictional force, obviously pipigilan niya na mag-slide yan, papunta sa left. Obviously kasi mag-slide papunta sa left yon. So ngayon, ang frictional force natin pipigilan niya. So yung frictional force papunta sa right, diretso lang. Kung makikita nyo, yung force exerted by the ground may dalawang component, Y component and X component. So makikita nyo, yung X component ng force exerted by the ground is papunta sa ganitong direction, diretso lang. So obviously, ito yung frictional force natin. So frictional force. Kasi pinipigilan niya na mag-slide yung ladder papunta sa left direction. And then, yung pataas na direction, yung Y component niya, ito yung normal force exerted para saluhin lahat ng forces pababa. So ano yung mga forces natin pababa? Una, meron tayong weight force 1 and weight force 2. Yung weight force 1 natin is yung 200 newtons o yung weight force na ini-exert nung mismong ladder. And then yung 800 newtons, yun yung weight force 2 natin na exerted by the painter. So yan, yung normal force o yung Y component ng force exerted by the ground, siya yung papantay dun sa 200 newtons and 800 newtons para hindi bumigay yung ladder. And then yung X component ng force exerted by the ground is the frictional force para hindi mapunta o para hindi ma-slide yung ladder papunta sa left, para hindi siya mag-slide o mag-slip. So ngayon, ano yung mga pwede natin gawing equation dito? So sinabi, first condition is net force. Yung net force natin, summation of forces dapat equal sa 0 o yung net force. So meron tayong, unahin natin yung forces sa X direction siguro. Delete ko lang to. So unahin natin yung forces sa X direction. So ano mga forces natin sa X direction? Una, meron tayong force exerted by the wall. Ito. Ayan. Force exerted by the wall. Obviously, negative yan. Negative. Kasi papunta sa left. So parang yan din yung yan yung isa sa mga forces sa X direction. And then pangalawang force sa X direction is yung frictional force. Yan, o yung X component ng force exerted by the ground. So obviously positive yan dahil papunta sa right. So yung isa negative, isa positive. So yan, dalawa lang yung forces natin na exerted sa X direction. So yan, obviously 0 yan. Oh, sorry, frictional force to. Ayusin ko lang. Sulat ko yung force exerted by the wall then, sorry. Ayan, so ito negative yung force exerted by the wall, positive yung frictional force since magkaiba silang direction, and equal palagi yan since static equilibrium, nasa static equilibrium yung situation ng mga objects dito. So equal sa 0. Yan yung sa X direction. Ngayon, alamin natin yung sa Y direction. Ngayon, yung Y direction natin, ilan yung forces? Meron tayong 200 Newton, meron tayong 800 Newton force, and at the same time, meron tayong normal force o yung Y component ng force exerted by the ground. So, yung normal force, obviously, ito yung magiging positive kasi pataas. And then, negative 200 Newtons exerted by yung mismo ladder. And then, negative 800 newtons yung force exerted by the painter pababa. So equals 0. So both X and Y direction, yung mga net force nila equivalent sa 0. So yan, ito yung mga equation na pwede natin gamitin. So obviously ito, para lang i-summarize natin, yung frictional force equivalent sa force exerted by the wall. Kasi kung gagawin ko, itatranspose mo yan sa other side, same lang din. So, ito yung equation. So, kung na-solve na natin yung force exerted by the wall, makukuha na rin natin yung frictional force. So, ang aim natin dito is to solve either of the two. Kung ano yung kaya nating ma-solve, kung yung force ba exerted by the wall o yung frictional force directly. So, either of the two, makukuha natin yung sagot. Then, pangalawang equation is yung normal force. So, obviously, negative 200 plus negative 800, meron tayong negative 1,000 newtons. So, ililipat mo sa kabila, meron kang 1,000
newtons. So, automatic, yung normal force dito, equivalent yan sa 1,000 newtons. Since equal siya dun sa lahat ng forces pababa. Since kina-counteract niya yun. Ayan. So, ngayon, tandaan lang natin yung mga equation na to. Ililipat ko saglit. Ayan. So, yung first condition, yung net forces must be equal to 0, na-meet naman. So, wala tayong problema dun. So, ang pangalawa nating condition na dapat ma-meet is yung torque, yung net torque. Net torque or summation of torque must be equal to 0. So, ngayon, ang sineset nating pivot point ay yun dito, sa baba. Base ng ladder. So, ngayon, ang magiging torque natin, titingnan natin ilan magiging torque natin. So, unang-una, meron tayong torque dito. Ayan. Torque sub 1. At ang torque sub 1 natin is positive since anti-clockwise direction siya. And then, meron tayo ngayong torque na naman dito. Torque sub 2. Torque na kine-create nung painter. And then, yung pangatlong torque natin, o torque sub 3, is yung torque na kine-create nung ladder. Ayan. So, ngayon, gagawa tayo ng equation ngayon. So, positive yung torque natin na isa. Ito lang, yung torque na kine-create nung force na exerted by the wall sa anti-clockwise direction. So, positive to. And then, yung torque sub 2 and torque sub 3, parehong negative. Ngayon, equivalent siya sa 0. So, ito yung second condition na kailangan nating tawag doon, ma-meet para masabing nasa static equilibrium talaga yung object. So, ngayon, since ito yung mga equation na kailangan natin, so, pwede na tayong directly mag-solve. So, ang unahin natin i-solve is to solve for the torque. So, based dun sa given na formula, sabi dito is torque is equal to force times dun sa lever arm times dun sa sine nung angle. So, ngayon, ang problem natin is wala tayong given na angle. Although wala tayong given na angle, pwede nating i-solve to using the concept of SOHCAHTOA. So, paano ba natin gagawin yon? So, first step na gagawin natin is kailangan nating alamin yung distance na to. Ayan. Yung distance na to. Kasi kung mapapansin nyo, right triangle to eh. Kasi meron na tayong hypotenuse, which is yung ladder. And then, meron tayong shorter side, which is yung hindi ko maalam kung shorter side o yung longer side. Basta ito yung A or B. Pwede natin siguro assign to as B. Tapos, ito yung distance niya nung ladder above the ground. And then, yung kailangan nating hanapin is to. Tong side dito. Kasi meron na tayong hypotenuse, 7.5. Tapos, yung pangalawang given is yung 7 meters, yung distance above the ground ng ladder. Ang kailangan nating hanapin is tong side dito. Ayan. Pag nahanap na natin yung side dito, yung measurement nito, pwede nating isolve yung torque using the concept of SOHCAHTOA kahit wala tayong given na angle. So, ngayon, hanapin natin tong side na to. So, obviously, yung 7.5 is the c squared. So, 7.5 raised to 2 is equal to 7 squared plus dun sa hindi natin alam. So, set natin to as x, yung side na to. 7 squared plus x. So, kung gusto nating matira lang yung x, ang gagawin natin is ita-transpose natin yung 7 squared sa kabila. So, magiging 7.5 squared minus 7 squared. Ayan. So, ngayon, mag-solve tayo. Ano ba yung makukuha natin? Pero, para makuha yan, x squared pala to. X squared din to. Ayan. Pythagorean theorem ang ginagamit natin ngayon. So, 7.5 times 7.5 equals sa 56.25. 56.25 minus natin sa 49, which is yung 7 squared. So, 7.25. So, ngayon, kailangan nating alamin yung square root ng 7.25 para makuha yung value ng x. So,
So, kailangan nating alamin yung square root of 7.25. Ayan. So, ngayon, pwede nating i-round off yung square root of 7.25 to 2.693. Yan na lang. So, yung x squared o yung x natin is 2.693. Ayan. So, yung unknown natin o yung leg o yung measurement nung side na to is 2.693 meters. So, it turns out na ito pala yung shorter leg natin, yung nasa baba. Ayan. So, alam na natin yung shorter leg natin. Pwede na nating isolve tong mga torque using SOHCAHTOA. Okay, let's start. So, first, solve natin yung torque sub 1 o yung torque 1. So, ngayon sa pag-solve dito, kailangan nating identify first yung force. So, obviously, walang specific force na nakalagay, hindi pa natin alam. So, simple sulat lang natin yung force exerted by the wall. Tapos, yung lever arm. So, gagamitin natin yung buong length ng ladder. Kasi, kung mapapansin nyo, mula dulo hanggang dulo, andito siya. Ayan, dulo hanggang dulo. So, yung buong 7.5 yung gagamitin natin. So, times natin siya sa 7.5. Tapos, yung concept ng SOHCAHTOA. So, sine is opposite over hypotenuse. Kung makikita nyo yung angle dito sa baba, same siya dito sa angle na kinecreate nung force exerted by the wall. Pareho silang angle. Kasi kung mapapansin nyo, pareho yung frictional force and pareho yung force exerted by the wall. So, same angle sila. So, yung opposite nito, ditong angle na to is 7. And then yung hypotenuse niya is 7.5. Since yung sine natin is opposite over hypotenuse, ang mangyayari is 7 over 7.5. Ayan. Kasi wala tayong given na angle. So, concept ng SOHCAHTOA ang gagamitin natin. So, hayaan muna natin ganito yung torque 1. So, ngayon proceed tayo sa pag-solve sa torque 2. So, torque 2, meron na siyang indicated na force. So, first is 800 newtons. So, sulat natin 800. And then, yung length, sabi kasi dito, yung painter is 2/3 nung ladder. So, yung kabuuang length ng ladder is 7.5 times natin siya sa 2/3. Yun yung magiging lever arm o yung distance nung tao mula dun sa pivot point. So, 7.5 times 2/3 para dun sa lever arm. So, ngayon, since ayan na yung lever arm natin, makukuha natin pag pinag-times natin yung 7.5 sa 2/3. Kahit mamaya natin simplify, ngayon, diretso na nating i-times dun sa sine nung angle na dun. So, mapapansin nyo, yung babae o yung painter nasa ganitong posisyon. Ayan, nandiyan sa posisyon na yan. And yung force, makikita nyo downward yung mg, itong sa red na to. Ayan. So, mapapansin nyo, hindi yung angle niya, hindi siya katulad nung angle na nakakreate ng frictional force and force exerted by the wall. Kasi yung angle niyan, obviously, nandito. Ayan, nandito yung angle niya. Yan yung violet. Nandito yung angle niya. Same thing with dun sa angle na nakakreate ng weight force ng ladder. Andito yung angle. So, magkaiba. So, magkakaiba yung magiging opposite over hypotenuse nila. So, mapapansin nyo dito, ang opposite is yung 2.693. So, magiging 2.693 over hypotenuse. 2.693 and yung hypotenuse is 7.5. So, magiging 2.693 over 7.5. So, mapapansin nyo kasi bakit magkaiba yung angle. Kasi mapapansin nyo, yung frictional force and yung force exerted by the wall, pareho silang exerted sa x direction. Samantalang yung force na kinecreate ng weight force ng painter and weight force na kinecreate ng ladder is exerted sa y direction. So, obviously, magkakaroon ng pagkakaiba dun sa angle. So, yung angle nila is nandito. So, yung magiging magkaiba yung opposite and yung hypotenuse nila. In case dito sa babae o yung sa painter, ang opposite ng angle na nakikreate ng force niya is yung 2.693 and yung hypotenuse, syempre same pa rin. Hindi mag-iiba ang hypotenuse. Ayan, so magiging 2.693 over 7.5. Ayan, sulat ko dito. Ayan, so last,
Kaya pala bago na tayo maproceed dun sa pag-solve sa torque 3, kaya nga kinuha muna natin yung shorter leg o yung measurement ng isang side na hindi natin alam. So ngayon proceed tayo sa next. So yung force is 200 newtons. And obviously nasa gitna yan. Nasa gitna ito kasi center of gravity nung ladder. So magiging instead na 7.5 yung lever arm niya, hindi makukuha yung buong 7.5 kasi hindi naman siya wala naman siya dun sa dulo, unlike dun sa force exerted by the wall, nasa gitna kasi kalahati o nung center of gravity nandun siya. So magiging 0.5 o yung half. Yan, pwede nyo lagay dyan 1/2 or 0.5, pareho lang, ito naka decimal place lang. Tapos ngayon yung sign niyan, opposite over hypotenuse, same dun sa 800 newton force. So magiging 2.693 over 7.5. Ayan. Ayan yung magiging buong equation natin sa pag-solve ng buong tawag doon ng buong mga torque. So ngayon, mapapansin nyo meron tayong isang positive torque lang, which is yung torque na kinecreate ng force exerted by the wall. Ngayon, simplify muna natin to. So makikita nyo kung ito tawag doon, obviously ito, denominator nito is 1, yung 7.5 kasi walang naka-indicate. So ngayon, pwede tayong mag-cancel dito, 7.5 saka 7.5, matitira is 7 lang. So magiging force exerted by the wall times 7. So magiging, sulat ko na lang dito. So magiging, gamit tayo ibang pen. So magiging 7 FW. Ayan. Tapos mapapansin nyo, lahat to negative. Ito negative, yung lahat ng sagot magiging negative. Pero since itatranspose natin yan sa kabilang side, magiging positive din lahat yan. Okay, so pwede natin gamitin positive, so, since i-equal natin siya o equate natin siya dun sa 7FW. So ngayon, solve natin to minsanan doon sa calculator. So ang gagawin natin, yung force na una dun sa 800 Newton force, times natin sa 7.5, times natin sa 2/3 o times 2 divided by 3, so 4,000. So kasama na yan yung pinag-times natin is yung force sa kay lever arm, hindi pa natin tinimes dun sa function na o dun sa concept ng sine. So times natin 2.693 times 2.693 divided by 7.5. Yan. So, ito yung magiging total torque natin. Ito yung magiging torque 1 natin. So, torque 1 na, torque 2. So, torque 2 natin is 1436. So, take note lang muna natin. So, 1436.27. Ito yung magiging torque 2. Ayan. So, clear na natin to. Solve na natin yung torque 3. So, torque 3, 200 times 7.5. Times 0.5, 750, tapos times natin sa 2.693 divided by 7.5. So yan, take note, ang torque 3 natin is equivalent to 269.3. So ngayon, pag-add natin siya dun sa torque 2 natin. So yung torque 2 natin is 1,436.27. Ayan. So, magiging 1705.57 yung torque 2 and torque 3. So, pag tinranspose natin yan sa kabila, so initially kasi negative yan. So, tinranspose natin sa kabila, positive. So, yan, 1705.57. So, 1705.57. Ayan. So ngayon, ang hinahanap lang natin is yung force exerted by the wall. Kasi pag nahanap na natin yung force exerted by the wall, nakuha na natin yung frictional force. So ngayon, di-divide natin to by 7. And at the same time, ito divide natin by 7. Cancel na to. Cancel. So ngayon, tignan natin. Calculator natin, 1705.57 divided by 7. So ang nakuha nating
force exerted by the wall ay 243.65 newtons. So, sulat natin. 243.65 newtons. Ayan. Ito yung frictional force na nakikreate dito sa buong setup na to. So, ayan, nasolve na natin since nakuha natin force exerted by the wall and it's the same thing with the frictional force. Ayan, 243.65 newtons. So, now we can proceed sa next problem natin. Okay, second worded problem na. Sabi dito, you hang an object by means of a vertical string. Two strings in turn support this string. String 1 and string 2 make 20 degrees and 60 degrees with the horizontal beam respectively. Find the tensions in the string if the mass of the object is 75 kilograms. So ngayon meron tayong horizontal beam. Sinasabi. Oops. Merong horizontal beam. Ayan. And then meron tayong two strings na. Ito, first string, tapos ito yung second string. Tapos yung dalawang string na to, sinusuportahan nila yung isang string. Ayan. Tapos ito, meron tong load na, o meron tong bit na 75 kilograms na object. Ayan. So, 75 kilograms. kg. Ayan, 75 kilogram na object. So, sabi dito, meron tayong angle sa string 1 na 20 degrees. So, 20 degrees. And then, yung sa second string, meron tayong angle na 60 degrees. Ayan, 60 degrees. So, ito yung tension 1 natin. And then, ito, meron tayong tension 2. So, obviously, static equilibrium pa rin ito. Kasi walang nangyayaring paggalaw. So, ang first condition is yung net force. And dapat sa both in x and y direction, dapat mag-zero. So, kahit wala namang torque, as long as na-meet din yung first condition. Kasi dito parang wala namang mangyayaring rotation from sa left side or sa right side. So, ang kailangan lang nating pagtuunan na pansin dito is yung tension and yung forces sa x and y direction. So, ngayon, tension 1, tension 2. Tapos yung object is 75 kg. So ano ba yung mga forces na nag-a-act ngayon dito? So ngayon first meron tayong weight force ng object na 75 kg. So tawagin natin weight force sub 1 or mg. Yung mass niya is 75 times dun sa acceleration due to gravity 9.8. Ayan, 9.8. May solve natin yan. Tapos, ayan yung sa y direction. So, obviously, tong tension 1 and tension 2, meron yan y component na kukontra dun sa weight force ng 75 kilograms para hindi mahulog, hindi masisira yung mga string. Obviously, kaya ng string na suportahan yan. So, ngayon, papantayan ng mga string na yan yung weight force ng 75 kilogram object para hindi mapigtas, hindi kumalas dun sa mga strings. So, ngayon, tingnan natin. So, yung y component na to, obviously, yan yung mga forces sa y direction. So, magiging ito, p sub 1, y, yun yung tatawagin natin, y. Ito, p sub 2, y. Ayan. Yan yung mga forces sa y direction. So, ngayon, obviously, meron din tayong forces sa x direction. Kasi kasi ito may angle 20 degrees, 60 degrees, kung may y component, obviously may x component din tayo. So dito meron tayong t sub 1 x and at the same time meron tayong p sub 2 x. Ayan. So meron tayong forces sa x direction, meron tayong forces sa y direction. So ngayon, anong gagawin natin for step? So, first step na gagawin natin is equate yung mga forces sa zero. So, yung weight force ng 75 kilograms, obviously, yan yung magiging negative. So, ngayon, solve muna natin yan. So, ngayon, pag sinolve na natin yan, yung weight force nun is 75 times 9.8.
So, equivalent siya sa 735 newtons. Yan. 735 newtons. So, yung T sub 1, T sub 1y, T sub 2y, equivalent yan sa 735 newtons. So, pag pinagsama natin yan, T sub 1y plus T sub 2y, equivalent sa 735 newtons. Yan, isa to sa mga equation na magagamit natin mamaya. Yan. So, yan yung magiging equation natin sa y direction ng mga forces. So, ngayon, proceed tayo sa forces sa x direction. So, sa x direction, meron tayong dalawang force, T sub 1x and T sub 2x. So, obviously, equal yung dalawa na yan. T sub 1x is equal to T sub 2x. Ayan. So, ito yung pangalawang equation na magagamit natin para mamaya. So, obviously, T sub 1x, T sub 2x, pareho yung magnitude, magkaibang direction. Kaya magka-cancel out, equivalent sa 0. Ayan. Ang net forces sa x and y direction parehong 0. So, obviously, nasa static equilibrium yung setup na ganito. So, ngayon, paano ba natin isosolve? So, tatandaan natin, ang y, ang x and y, may corresponding na representative yan, o ibig sabihin. Kasi kung mapapansin nyo, y component, so kapag y, equivalent yan sa sine nung angle, sine theta. Kapag x, yan yung cosine. So, cosine nung theta o nung angle. So, dito, dahil sa sub 2, pareho lang yan, 60 degrees din dito. And then dito, 20 degrees, kapareho lang nung given na angle. Ayan. So, ngayon, substitute muna natin yung sa x direction. Ito. Ayan. So, yung T sub 1 natin, hindi natin alam. And T sub 2, pero pwede nating i-decimal yan. T sub 1 cosine nung theta ng T sub 1 is 20 degrees. So, cosine 20 equivalent siya sa T sub 2 cosine ng 60. So, yan nga, kung mapapansin nyo, dalawa yung unknown natin, T sub 1 and T sub 2. So, ngayon, ang gusto natin gawin is makapag-substitute tayo within one unknown lang. So, pwede natin gawin dito is to divide to sa cosine 20 both side. So, magka-cancel to. And then, ito, cosine 20 rin. Divide natin by cosine 20. Yan. So, yung T1 natin, o yung T sub 1, magiging equivalent siya sa T sub 2 cosine 60 divided by cosine 20. Ngayon, alamin natin yung value niyan sa calculator. So, degree mode, palagi tandaan, degree mode, cosine 60 divided by cosine 20. So, yung decimal value niya ay 0.53. So, gamitin na natin yung value niyan. So, T2 times 0.53. Yan, tama ba? Ayan, tama. So, ang T1 is equivalent to 0.53 T sub 2. Ito yung value ng T sub 1. Ayan. So, mamaya gagamitin natin tong value na to. So, tatabi ko muna dito. Ngayon, proceed na tayo sa pag-solve nung T sub 1y plus T sub 2y. So, ngayon, yung T sub 1, T sub 1y, katulad ng sinabi natin kanina, yan yung sine ng angle. So, ito, magiging siyang sine ng angle which is 20 degrees. Plus, T sub 2y, T sub 2, sine ng angle which is 60 degrees. Tapos, i-equate sila sa 735. O ngayon, katulad niya kanina, ang balak natin is i-express lang in one variable o in one unknown lang para ma-solve natin. So, kanina, itong value, ito, tingnan nyo to. Itong T sub 1 na kinuha natin, pwede na nating
yung value na T sub 1 na ito, pwede na nating palitan yung T sub 1 natin dito. Ayan. So, instead of T sub 1 ang isulat natin, pwede natin siyang express into 0.50. Ayan. So, makita nyo, isa na lang variable natin, isa na lang yung unknown natin, which is yung T sub 2. So, T sub 2 sine 60 is equivalent to 735. So, kapag ganito yung ginawa natin, pwede na natin directly makuha yung tension 2. Tapos later on, pag nakuha na natin yung tension 2, we can solve for tension 1. So, ito solve natin, 0.53 times sine 20 times natin sa sine 20. So, meron tayong 0.18. 0.18 T sub 2 plus sine 60 natin, sine 60 0.87 T sub 2. 0.87 T sub 2. So, mapapansin nyo, parehong T sub 2, pwede nating pag-add. So, 0.18 T sub 2 plus 0.87 T sub 2. Ayun, iyan na natin. Plus 0.18. So, 1.05. So, yun yung gagamitin natin. 1.05 T sub 2 is equivalent to 735. Ayan. So, divide natin both sides by 1.05. 1.05. Ayan. So, cancel na dito. Tapos, ito, 735. So, 735 divided by dun sa 1.05. Lagay na natin yung 1.05. So, 700 newtons yung tension 2 natin, yung T sub 2. Ayan. So ngayon, since nakuha na natin yung value ng T sub 2, which is 700 newtons, pwede na nating hanapin yung T sub 1. So ngayon, to solve for T sub 1, pwede natin gamitin yung equation na to kanina. Ito. Yan, yung pinaka-equation na to, yung na-derive natin. So, ngayon, let's start. So, mag-delete muna tayo for some space. Delete. Oops, mali. Ba't color green? Ayan. So, ngayon, T sub 1 is equal to 0.53 times 700, which is the value of tension 2. So, ngayon, tingnan natin. Times 0.53. So, equivalent siya sa 371 newtons. 371 newtons. Ito yung tension 1 natin. So, ngayon, ang pinapahanap sa atin is tension 1 and tension 2. So, pareho na natin nakuha. 371 newtons and 700 newtons. So, pwede na tayo mag-proceed sa next worded problem. A 15 kilogram uniform beam is 3 meters long and is pivoted 1 meter from the left end. A 35 kilogram child sits on the left end of the beam, 0.6 meters from the pivot. How far from the pivot must a 20 kilogram child sit in order for the beam to be in equilibrium? So ngayon, identify natin isa-isa. First, meron tayong 15 kilogram na uniform beam na 3 meters long. And yung pivot point niya is 1 meter from the left. Ayan. So, meron daw 35 kilogram child na nakaupo doon sa left end ng beam na 0.6 meters
away dun sa pivot. So, how far from the pivot must a 20 kg child sit in order for the beam to be in equilibrium? Kung may uupo daw na 20 kg na bata, saan siya dapat pumisyon? Gaano kalayo from the pivot point para magkaroon ng static equilibrium o yung setup maging static equilibrium? So, ngayon, try nating i-illustrate. So, una, meron tayong uniform beam na 3 kilograms. I mean 3 meters long na 15 kilograms. Okay? So 3 meters. So ngayon sulat natin na 3 meters. Ayan, 3 meters. And then yung pivot point niya is 1 meter on the left. So, yung pivot point, so, lagay natin dito yung pivot point. Ayan. So, 1 meter from the left end. Ayan. So, 1 meter from the left end. Lagyan natin indication. 1 meter. Ayan. Tapos may nakaupo daw na bata dun sa left end na nagtitimbang na 35 kilograms. So yung bata, lagay natin dito. Ito, kunyari ito yung bata. So hindi ako marunong drawing. 35 kilograms. Tapos ang distance niya mula dun sa pivot point is 0.6 meters. 0.6 meters. Ngayon, kung may uupo daw na bata na 20 kilograms, so dito, 20 kilograms, kailangan nating hanapin o alamin kung ano yung distance, gaano kalayo siya dapat umupo away from the pivot point para magpantay sila ng position o magpantay yung bigat, yung distribution ng bigat. So magiging equilibrium o static equilibrium yung setup. So ito siya, so hindi natin alam, so sulat natin as x. So ngayon tandaan natin din na yung mismong uniform beam is 15 kilograms. Ayan, 15 kilograms. So ngayon, ito mag-exert to ng force yung bata dito na 35 kilograms. So meron siyang 35 times 9.8. So diretso na lang siguro natin mamaya para hindi na masyadong crowded yung space dito. So ito yung tawagin nating weight sub 1. So calculate na natin. (35 times 9.8). So equivalent siya sa 343 newtons. So yung weight sub 1 natin is 343 newtons. Ayan. And then yung weight sub 2, yung 20 kg na bata. So 20 times 9.8. 20 times 9.8 is equivalent to 196 newtons. 196 newtons. Tapos another weight force, yung weight force nung beam, nung uniform beam, 15 times 9.8. So assign natin as weight force sub 3. So sulat natin dito 15 times 9.8 equivalent sa 147 newtons. So kung mapapansin nyo, sa gitna natin ulit pinosisyon kasi center of gravity nandoon. So 147 newtons. Ayan. So ito yung mga weight forces natin sa y direction na pababa. So ngayon kailangan nating alamin yung normal force. So yung normal force natin, ito, normal force, obviously sasaluhin niya lahat yan, papantayan niya lahat ng downward forces para magkaroon ng equilibrium. So okay na yan. So ngayon
ang pinaka kailangan nating operation na gawin dito is to find yung torque. Kasi kung mapapansin yung katulad yan ng sa siso, magkukos yan ng rotation either sa left or sa right kapag hindi pantay. So, ngayon, kailangan magpantay yung mga torque nila. So, yung summation of torque dapat pantay. So, ngayon, ang torque nung una, ito, gawin natin tong torque sub 1, torque 1. So, positive torque to kasi anti-clockwise ang direction niya. Tapos ngayon, meron tayong torque sub 2, clockwise direction, so negative yung torque. So ito yung torque na kinecreate ng 20 kg na bata. And then meron pa tayong isa pang torque dito. Yan. So negative din yung torque na yan, torque sub 3. Ito yung torque na kinecreate nung 15 kg na uniform beam. So makikita nyo, unlike dun sa siso kanina, yung pivot point kasi dun sa siso kanina nasa gitna mismo. So walang problema dun sa sa mass, dun sa weight force nung gitna o center of gravity nung beam nung siso. Unlike dito, yung pivot point natin tagilid wala siya sa gitna. So yung center of gravity o yung center of mass, yung timbang nung uniform beam, magkokos din siya ng another torque na naman. So dito sa setup natin dito, sa sample natin dito, tatlo yung torque natin. Unlike do sa example na kanina habang in-explain ko yung definition ng static equilibrium, na dalawa lang yung torque, yung sa A and B lang. So ngayon, since na alam na natin yung mga torque natin, tatlo, pwede tayong gumawa ng equation ngayon. So torque sub 1, which is positive torque, tapos dun sa negative torque na dalawa, yung T sub 2 and T sub 3, kapag nagsama-sama yan, equivalent sa 0. So ngayon, alamin na natin yung torque sub 1, torque sub 2, and torque sub 3. So ngayon, paalala lang ulit, pagkuha sa torque is force times lever arm times sin theta. Pero since walang angle dito, since horizontal naman, diretso lang, walang angle, pwede na natin disregard yung sin theta. So diretso lang doon sa FR. So ngayon, T sub 1, compute natin, yung force niya is yung force is 343 newtons times dun sa 0.6 meters na distance from the pivot point o yung lever arm. So 343 times 0.6, 343 times 0.6 is equivalent to 205.8 newtons. 205.8. Ayan. Huwag muna natin lagyan ng unit. So, ngayon, T sub 2 naman, kailangan natin hanapin. So, T sub 2 is 20 kg. 20. Oops. Wala pala tayo doon. Wala pa tayong distance. Hindi pa natin alam kung gaano kalayo yung child. So, yung force muna, which is 196 Newton, na weight force 196 times dun sa x kasi yung distance di pa natin alam. So hayaan muna natin ganyan yan, 196 x. Ayan, so yung T sub 3 compute na natin. So yung weight force is 147 newtons and alisin pala natin yung unit muna, wala muna. Tapos, yung layo niya mula sa pivot point is 0.5 meters. Kasi ang center of gravity, gitna. So, kalahati ng 3 meters, yung kabuoang length ng uniform beam is 3 meters. So, kalahati ng 3 meters na yon is 1.5. Tapos, yung buong distance dito is 1 meter. So, ibig sabihin, may natitirang 0.5 meters dito hanggang doon sa center of gravity. Kasi diba dito, 1 meter yung kabuuan dito sa left side, hinati 1 meter, and then sa kabilang side, 2 meters. So, ibig sabihin, meron pang natitirang 0.5 meters na distance mula doon sa pivot point hanggang doon sa center of gravity. So, 147 times 0.5. Ayan, yun yung distance niya o yung lever arm. So, 147 times 0.5 equivalent sa 73.5
newtons. So, lagay natin 73.5 newtons. Ayan. So, tatandaan natin, negative yung torque ng T3. Negative din to. So, gagawin natin para pagsama-samahin na natin. So, gagawa tayong space siguro dito na lang. Lagay natin dito. So, T sub 1 natin is 205.8 positive torque. 205.8. Tapos, yung T sub 2 natin, negative 196x. Torque sub 3 is negative 73.5. Negative 73.5. Ayan. Equivalent sa 0. Ngayon, transpose natin tong negative 196x dito sa kabila. So, magiging 196x na yan. So, saan kaya natin lalagay? Dito na lang siguro. Ibang color na lang gamitin ko. So, 196x equivalent sa 205.8 minus 73.5. Ayan, pagsamahin natin itong dalawang to. 205.8. So, 205.8 minus 73.5. So, ang natira is 132.3. 132.3. Ngayon, para mahanap natin yung value ng x o yung distance, i-divide natin both sides by 196. Ayan, so magka-cancel na to. So, x is equivalent to 132.3 divided by 196 is equivalent to 0.675. 0.675 meters. Ayan, so dapat 0.675 meters away yung bata na 20 kg yung timbang mula dun sa pivot point para mapantayan niya yung weight force ng 35 kg na bata dun sa left side. Ayan, so proceed na tayo dun sa last worded problem natin. Konti na lang. The diagram below shows a horizontal beam of negligible mass. So, hindi natin kailangan pansinin yung mass ng horizontal beam. So, the wall exerts a 42 Newton horizontal force on the lever. Find the weight of the load. So, ngayon, may clue tayo dito, 42 Newtons horizontal force on the lever. So, dito may in-exert daw tong wall na 42 Newtons of force. 42 Newtons horizontal. So, diretso lang. Ang kailangan nating hanapin is yung weight ng load. So, pag sinabi kasing weight, so yung mass yung hinahanap natin. So, una, meron tayong weight force na tinatawag. So, equivalent to sa mg. Ang hahanapin lang natin is yung m lang, yung mass lang mismo. Kasi yung g, tawag doon, obvious na 9.8 yon. So, m times 9.8. So, m times 9.8 is equivalent to 9.8 m. Yan muna yung weight force natin. Hayaan natin yung m kasi hindi pa natin alam. Yan yung magiging variable natin para sa solving mamaya. Tapos ngayon, meron tayong string ngayon. So, tong string na to, tension yan. May tension dyan. So, obviously, merong x and y component dyan. So, tension sub y. Oops, ulitin ko yung drawing ko. Yan. Tension sub y. And meron tayong tension sub x. Tension sub x. X and y components nung tension natin dun sa string. So ngayon, ano yung mga pwede natin equation na gawin? So yung t sub x natin, equivalent yan sa 42 newtons. Ayan. Kasi yun lang yung force sa x direction eh. Itong 42 newtons na papunta sa right, and yung t sub x natin na papunta sa left. So, obviously, pareho yan. Magka-cancel out yan. Equivalent sa 0. Kasi net forces sa pag-static equilibrium, both x and y direction, 0. So, pasensya na ulit-ulit ako para nare-remind lang palagi. Tapos ngayon, meron tayong component sa y, t sub y. So, t sub y
yan yung mag-equivalent sa 9.8 m natin. Ayan. Kasi yung force upward, dapat pantayan niya yung force downward. So, yan. Papantayan niya yan. 9.8 m. Ayan. So, ngayon, ito yung mga equation na pwede nating magamit niyan. Tx, 42 newtons. Ty, equivalent sa 9.8 meters. So, ngayon, ano bang pwede nating alamin o gamitin muna? So, gamitin natin tong first equation na to. So, di ba yung x nga kanina, kapag x cosine niya ng angle natin is 28 degrees. Tapos, equivalent sa 42. So, ang gagawin natin, since t, substitute natin cosine ng angle. Cosine is, yung angle natin is 28, equivalent sa 42. So, tingnan natin yung cosine ng 28. Cosine ng 28, oops, naka-radian mode ako, always sa degree mode. So, cosine ng 28, equivalent sa 0.88. So, lagyan natin doon. 0.88 t. Ayan, 0.88 t. Equivalent sa 42. So, ngayon, para yung t lang matira, kailangan nating i-divide both sides by 0.88. So, kapag nakuha na natin to, bali nakuha na natin yung tension. Ayan, 0.88. So, cancel. Cancel na yan. 42 divided by 0.88. Dito na lang, clear na natin. 42, divide natin dun sa answer. Equivalent sa 47.58 newtons. No, 47.57 pala, sorry. So, T, o yung tension natin, equivalent sa 47.57 newtons. So, dito, 47.57 newtons. Ayan. So, nakuha na natin yung tension. So, ngayon, meron na tayong x component and meron na tayong nakuha na natin yung kabuuan o yung t. Ang kailangan nating hanapin ngayon is yung y component sana. So, ngayon, para mahanap natin yung y component, gagamit tayo ng Pythagorean theorem na naman. So, since ito yung kabuuan, t squared, so ito yung formula natin, t squared is equivalent to p sub x squared plus p sub y squared. Ayan. Tapos, substitute na lang natin. Mahanap na natin yung y component ng tension natin. Ngayon, try na natin isolve yung t sub y. So, ngayon yung t squared natin is equivalent sa 47.57 raised to 2. 47.57 raised to 2. Tapos, yung t sub x natin is 42. So, re-raise natin to sa 2. 42 raised to 2 plus t sub y raised to 2. Ayan. So, ngayon, gagawin natin is i-transfer natin yung 42 raised to 2 dun sa kabila para makuha lang natin yung t sub y raised to 2. So, siguro diretso na natin isolve. Alam naman natin na ima-minus natin. So, Pythagorean theorem, di ko na ipapakita para mabilis. So, 47.57 raised to 2 minus 42 raised to 2. So, ito yung t sub y raised to 2 natin. So, square root pa niyan nito. So, square root nung answer. Ito na yung value ng t sub y natin yan. So, ang value ng t sub y natin ay 22.34. Ayan. So, ngayon, lagay na natin. So, t sub y is equal to 22.34 newtons. Ayan. So, nakuha na natin yung value ng t sub y. Ayan. So, makikita nyo nga, yung t sub y natin, equivalent siya sa 9.8 m. Same lang siya dito sa baba.
Kasi ngayon yung mga downward forces na ginagamit natin. Pero, hindi natin pwedeng idiretso na ito papalitan kagad yung value tapos equate siya sa 9.8 m. Kasi kung mapapansin nyo, hindi sila direct. Hindi sila, yung string kasi, makikita nyo yung position niya dito naka-attach siya. Hindi siya eksakto dito sana. So, hindi natin pwedeng i-direct na ganyan. So, kung makikita nyo, may given tayong distance. So, yung string, yung sakop niya, 1.3 meters mula dun sa lever o dun sa pivot point. And then, yung load o yung bigat, yung object na yon 1.8 meters mula doon. So, obviously, gagamit tayo ng torque. So, yung torque, yung meron tayong dalawang torque ngayon dito. So, yung torque natin, yung torque na pinoproduce ng string, papunta sa ganitong direction, anti-clockwise direction, so positive torque. And then, yung torque na pinoproduce ng load na papunta sa clockwise direction, so negative torque. Yan, kailangan nating isolve yung torque niyan. So, last na lang, kunin na lang natin yung torque and then malalaman na natin yung mass. So, ito. Iburahin ko lang. Yan. So, yung torque 1 natin, ito, yung positive torque. Then, torque 2, yung negative torque. Yan, isolve na natin yung torque. So, palitan ko lang yung kulay siguro ng mga torque. Ayan, so, torque sub 1. And ito, torque sub 2. Ayan. So, ngayon, nalaman na natin yung value ng T sub y natin is 22.34 newtons. Pwede na nating gamitin dito. So, yung pagkuha sa torque is yung force. So, yung force ng T sub y. So, isa-isay natin. 22.34. Tapos, yung distance niya. Yung distance niya mula doon is 1.3 meters. So, times 1.3. Yan. So, tingnan natin. Times natin do sa 1.3. Equivalent siya sa 29.04 na lang siguro. 29.04. Ayan. Tapos ngayon, tingnan natin yung torque sub 2. So, torque sub 2, kukunin lang natin is, so, negative yan. So, negative 9.8. Yung force, yung mg, negative 9.8 m. Times natin sa distance na 1.8. 1.8. So, 9.8 times 1.8 equivalent sa 17.64. So, lagay natin dito. Negative 17.64 m. Yan. So, ano ba equation natin dito? So, equation natin dito is T1 minus T2 is equal to 0. So, baling gagawin, T1 natin is 29.04 and then yung T2 natin is 17.64 meters. So, ang gagawin lang natin is sa transpose lang natin to dito, magpa-positive na yan. So, kapag in-arrange na natin yan, magiging ganito na siya. So, 17.64 m equals sa 29.04. Oops, sorry. 29.04. So, para m na lang yung matira at makita na natin yung mass. So, divide both sides by 17.64. 17.64. Ayan. So, magka-cancel na to. Cancel. Ayan, cancel. So, ngayon, tingnan na natin yung value ng m na makukuha natin. So, 29.04 divided by 17.64. So, nakuha natin ay 1.65 kilograms. Yan. So, yung mass is 1.65 kilograms.
So, ayun, ito, nakuha na natin yung pinapahanap dun sa worded problem. So, thank you sa panonood. I hope na nakatulong itong video na to sa pagsagot sa quarter 2 week 1 LAS natin. And sorry for the background noises. And kasi hindi ko na rin siguro masiset na makapag-record sa ibang araw. Kasi dahil medyo magiging busy na rin yung gagawin. Pero sana hindi maging distraction sa pag-intindi yung mga background noises. Thank you sa panonood ulit. And see you in our next videos.